Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala ang political science professor na si Dennis Coronacion na mas sinusuri ngayon ng mga botante ang background ng mga tumatakbong leader. Ipinakita niya ang resulta na ang midterm elections na malaki pa rin ang impluensya ng Duterte Group at tradisyonal na oposisyon. Malaki rin ang naging contribution ng mga kabataang botante na mas aktibo ngayon sa politika. Dagdag pa ni Coronacion, ipinapakita rin ng resulta ang boses ng mamamayan sa naging trabaho ng administrasyon sa nakalipas na taon. Well, sa akin lang, tingin ko, para sa election na ito, nag-isip na todo yung mga tao, no? Ayaw na nila ng may bahid ng corruption ng kanyang pangalan, tapos nagbubudots lang, nagsasayaw lang. Hataw Balita Ngayon. Umabot naman sa 27 insidente ng karahasan ang naitala ng Philippine National Police sa buong bansa noong Lunes. Araw ng halalan kung saan 9 ang namatay at 17 ang nasugatan. Pinakamaraming insidente ang naitala sa Mindanao, partikular sa BARD na umabot naman sa 14, kabilang ang pagbabarilan, pagpapasabog at ambush. Gayunpaman ayon kay PNP, PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, mas mababa pa rin ang bilang ng mga validated election-related incidents ngayong taon kumpara naman sa 2023 barangay at sangguniang kabataan election. Patuloy namang tinitiyak ng PNP na masasampahan ang kaso ang mga sangkot sa paglabag sa vote buying, money ban at liquor ban. This year's polls were notably more peaceful compared to previous elections, with only a few election-related incidents or ERIs reported in areas such as the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM and Abra. Nonetheless, these incidents were isolated and no failure or postponement of elections was recorded anywhere in the country. This marks a complete success in preserving public order and upholding the democratic process. Hataw Balita Ngayon. Hiniling ng election watchdog na kontradaya sa COMELEC na silipin ang mga umano'y irregularidad sa nakalipas na halalan, kabilang na ang pagpalya ng Automated Counting Machines o ACM. Ayon sa Vote Report PH, 3 pangunahing issue ang naitala tulad ng ACM errors, illegal campaigning at disenfranchisement ng mga botante. Sa Roxas Boulevard, Manila, nagprotesta ang grupo kontra daya upang ipanawagan ang agarang investigasyon, lalo na sa mga lugar na may pinakamaraming ulat tulad ng Quezon City at Davao City. Sinabi ng grupo na nakababahala rin ang lumalalang vote buying na umabot umano sa 16,000 pesos sa Bicol Region. Kung isa o dalawang tao lang yan, pwede nating sabihin, ay isolated case lang yan. In fact, pwede mo pang sabihin, nagsisinungaling siguro yung taong yon. Pero pag malawakan yan, maramihan, at nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, magtatanong ka, baka dapat iimbestigahan ito. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na binabantayan ng publiko ang partial and official tally ng nangungunang kandidato sa pagkasenador. Ayon kay political analyst Professor Mario Ferdinand Pasion, posibleng mahirapan kunin ng administrasyon ang suporta ng mga bagong senador para sa impeachment kay BP Sara. Anya, ang pagkapasok ni Senator Bongo at Bam Aquino sa top 12 ay may tuturing na protest vote laban sa administrasyon. Idinagdag na Pasyon na marami sa mga nanalo sa senatorial race ang hindi kaalyado ng Malacanang, kaya maaaring maging balaki dito sa pag-usad ng impeachment case. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Hataw Balita Ngayon.
Mahigpit na nagpapaalala o mahigpit na paalala ng COMELEC sa mga kandidato. Tanggalin na ang mga election-related materials kagaya ng posters, tarpaulins at billboards 5 araw pagkatapos ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, ituturing na election offense ang hindi pagtalima sa malawakang paglilinis ng mga campaign materials. Sa Quezon City pa lamang umabot sa 3,835 tarpaulin at poster ang natanggal sa isinagawang post-election cleanup drive. Kasama rin sa mga nagsimula ng malinis ang mga volunteer sa Caloocan at Valenzuela habang nagsisimula na rin ang pagbaklas sa iba't ibang lugar sa bansa. Dineclare po nung ating resolution na it will be deemed as an election offense. Hindi man po mahabol pa ng disqualification. Sabihin na natin, tapos ang kasi talaga, wala naman tayo na mag-file. Pero meron pa rin naman pong election offense case. Tandaan po natin yung election offense case, pag napakonvika namin, meron din disqualification na accessory penalty. Hataw Balita ngayon. Ilang mga kilalang personalidad sa lalawigan ang muling nanalo sa 2025 midterm elections. Magsisilbi sa huling termino si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City matapos maungasan si Representative Mark Go sa mayoralty race sa City of Pines. Muli ring nagwagi sa ikatlong termino, Governor Daniel Fernando kasama ang katandem na si Vice Governor Alex Castro. Sa Masbate, nagpalit ng pwesto ang magamang Anthony at Richard Co, kung saan si Tony Co ay magiging representative habang si Richard Co naman ang bagong gobernador. Hataw Balita ngayon. Nagpalabas naman ng suspension order ang COMELEC laban kay Marcy Teodoro. Kaya hindi pa siya may proklama bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Ito ay dahil sa disqualification case na inihain laban kay Teodoro na nag-ugat naman sa issue ng domicile o permanent residency. Ayon kay Attorney Rex Laudianco, ang TRO ay magbibigay ng pansamantalang pagpapahinto sa pagpapatupad ng COMELEC order habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court. Tiniyak naman ang kampo ng katunggali ni Teodoro na si Senator Coco Pimentel na hindi politikal ang layunin ng kaso kundi ang pagtutok sa mga requirements ng konstitusyon. Nagpahayag ang may bahay ni Mayor Marcy at incoming Marikina Mayor Man Teodoro na pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang magiging hakbang kaugnay sa desisyon ng COMELEC. Itigil lang po sa pag-i-implement ng COMELEC order katulad po ng suspension of proclamation, hindi lang po para dun sa nabanggit niyo kundi para sa lahat. Itigil lang po kapag may na-issue na temporary restraining order. They have to go to the Supreme Court, have the SC issue at TRO at dun lang po yung ma-stay o ma-hold yung order. Well, right now, he is in talks and meeting with his lawyers. Pinag-aaralan nila yung move nila para doon sa nangyaring postponement o suspension ng proclamation. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi ng COMELEC ang proklamasyon ni Marcelino Teodoro bilang kinatawan ng First District ng Marikina dahil sa issue ng residency na inihay namang reklamo ni Coco Pimentel. Bukod kay Marcy Teodoro ng Marikina, naglabas din ng suspension order ang COMELEC sa proklamasyon na inampang kandidato at party list group. Hindi pinayagan ng COMELEC na iproklama si Attorney Harold Respicio bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela dahil naman sa disqualification case kaugnay ng mga naging pahayag niya sa eleksyon. Pinigil din ang proklamasyon ni Mayor Fatima Sali ng Sali, Panglima, Tawi-Tawi at Mayor Belshishar Abubakar ng Panglima Estino, Sulu dahil naman sa nakabibing kaso ng mga ito sa COMELEC. Kabilang din sa mga sinususpending proklamasyon ang Pilipinas Babangon Muli, PBBM party lists. Pinapayuhan ang mga apektadong kandidato na dumulog sa Korte Suprema para sa legal na remedyo. Nilinaw ng COMELEC na layo ng hakbang na mapanatili ang kanilang jurisdiksyon hanggang malutas ang kaso. Mandate of the people. Siyempre po, highly respected natin ang mandato ng sambayanan. Kaya lang po, gusto rin namin na mag-exercise pa rin ang komisyon ng jurisdiction niya. Gusto namin magtuloy-tuloy ng pag-exercise.
At therefore, sabi ko nga po sa inyo, after this first 19, there can be another batch of those who are going to suspend the proclamation. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng manual recount ang kampo ni Apollo Kibuloy kaugnay ng 2025 senatorial race dahil sa mga ulat ng overvoting, ballot reading errors at iba pang irregularidad sa halalan. Ayon sa tagapagsalita ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi ito pagtutol sa demokrasya kundi panawagan para tiyakin ang integridad ng halalan. Tinanggihan ng COMELEC ang panawagan dahil hindi pinapayagan ng automated election law ang manual recount sa precinct level. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong human trafficking at pang-aabuso sa bata. Hataw Balita ngayon. Isang malinaw na pagpapakita ng pagtanggi ng publiko sa umano'y pagtatangka ng kasalukuyang administrasyon na burahin ang legacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakuha nitong malaking boto sa nakalipas na halalan. Ito ang naging pahayag ng abogado ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman matapos na umabot sa mahigit 500,000 ang nakuha nitong boto laban sa katunggali na si Carlo Nograles na nasa 65,090 votes lang ang nakuha. Ayon kay Kaufman, malinaw ang kagustuhan ng mga botante na muling bumalik si Duterte sa lokal na pamahalaan at suportahan ang kanyang legacy. Samantala, naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na posible makakuha ng higit sa 2 pwesto sa Senado ang kanilang mga kaalyado. Sa partial count ng COMELEC, nangunguna si Senator Bongo sa senatorial race habang kabilang din sa Magic 12 sina Senator Bato de la Rosa, Representative Rodante Marcoleta, Representative Camille Villar at Senator Amy Marcos na pawang suportado ng pangalawang Pangulo. Hataw Balita ngayon. Samantala, hinimok ng Commission on Human Rights o CHR ang Kongreso na muling pag-aralan ang anti-dynasty law at pinayuhan ng COMELEC na isulong ang mga reforma sa political party, campaign finance at gender representation. Inirekomenda rin ng CHR ang pagbuo ng mga eksklusibong voting centers para sa vulnerable sectors at pagtupad ng roving ballots sa ilang lugar. Binigyan din ng CHR ang pangangailangan ng mas malawak na voter information campaigns at mga hakbang laban sa electoral violence at disinformation. Ayon sa CHR, dapat din pagtuunan ng pansin ang kalusugan at kaligtasan ng mga botante sa gitna ng matinding panahon sa pamamagitan ng shaded waiting areas, ventilasyon at hydration stations. Hataw Balita ngayon. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga evacuation centers sa Negros Island Region matapos ang pinakabagong pagsabog ng Bulkan Canlaon. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang pagtutok ng DSWD sa evacuees na halos 5 buwan ng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Mayroon ang nakahandang 267,000 na kahon ng food packs at 98 million pesos na halaga ng iba pang relief goods na ipinamamahagi sa mga apektadong lugar. Tiniyak din ng ahensya ang pagtutok sa mga bagong kagamitan tulad ng mobile kitchen, water tanker at water treatment facilities na magbibigay ng mga host meals at malinis na tubig sa mga evacuees. Hataw Balita ngayon. Maayos na naisagawa ang proseso ng online voting ng mga kababayang Pilipino sa Vietnam at natapos na rin ang canvassing ng mga boto kahapon. Ito ang hataw na balita ni Janet Perez. Hataw Balita ngayon. Naging maayos ang proseso ng kauna-unahang online voting ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa Vietnam para sa 2025 national election. Umabot sa 511 ang voting turnout ng mga Pilipinong nakaboto na katumbas ng 25.39% ng kabuuang 1,875 rehistradong botante.
Ayon sa Embahada ng Pilipinas, walang naitalang problema sa online voting maliban sa ilang Pilipinong tumawag dahil nahirapan sa pag-enroll. Naging bukas naman ang embahada sa pagtulong sa mga Pilipino sakaling magkaroon sila ng problema sa pagboto. Nagpasalamat si Ambassador Maynardo Montealegre sa ating mga kababayang Pilipino na naglaan ng oras upang makaboto ngayong taon. This is the first time we're doing this online. So, napakasimple na ng proseso. Hindi mo na kailangan pumila or pumunta sa embassy just to cast your votes because anywhere you are, you will be able to cast the vote. Samantala, hinikayat ni Ambassador ang mga kababayan nating Pilipino na samantalahin ang ganitong pagkakataon upang ma-practice ang karapatang bumoto ng mga mamumuno sa Pilipinas. Sana ito yung mga ganitong pagkakataon ang dapat na samantalahin ng ating mga kababayan para makilahok at makiisa sa pagboto nila sa ating mga liderato sa Pilipinas. Ito yung magandang pagkakataon para i-exercise nila yung kanilang right to vote at isang magandang paraan din ng ating demokrasya. So this is the best way they can elect good leaders. Janet Perez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula po sa Maryland, USA. Good morning, Kuya. Good morning sa iyo, Annie, at sa ating mga kasambahay. Isang executive order ang pinirmahan ni US President Donald Trump na nag-uutos sa pharmaceutical companies na babaan ang presyo ng kanilang mga gamot. Layunin ng hakbang na ito na tapatan ang mas murang presyo ng mga gamot sa ibang bansa na ayon sa mga ulat ay maaaring bumaba ng hanggang 90% kumpara sa kasalukuyang halaga sa Estados Unidos. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Nilagdaan ni Pangulong Donald Trump noong Lunes ang isang executive order na nag-uutos sa mga pharmaceutical company na ibaba ang presyo ng kanilang mga gamot upang ito ay tumapat sa mas murang presyo sa ibang bansa. Layunin nitong resolbahin ang mataas na presyo ng gamot sa Estados Unidos na kasalukuyang 3 beses na mas mataas kaysa sa ibang bansa. Binigyan ng 30 araw ang mga kumpanya upang maghain ng target na presyo. Sinabi ni Trump na kapag walang makabuluhang progreso ay gagamit sila ng mas mahigpit na hakbang gaya ng pagtataas ng tarif, pag-aangkat ng gamot at legal na aksyon laban sa anti-competitive practices. Sa isang press conference, sinabi ni Trump na target nilang bawasan ang presyo ng gamot sa US ng 59% hanggang 90%. Ibinahagi rin niya ang isang halimbawa ng weight loss injection na nagkakahalaga ng $88 sa London pero $1,300 sa US. Bumaba ang stocks ng mga pharmaceutical matapos ang anunsyo, ngunit muling tumaas ng tanungin ang pagpapatupad ng plano. Tungkol naman sa nasabing executive order ang mga grupong pang-industriya tulad ng PHRMA dahil maaari raw ito makaapekto sa akses sa gamot at sa pananaliksik para sa mga bagong inobasyon. Inutusan din ng Federal Trade Commission na imbestigahan ang mga anti-competitive practices tulad ng pagpigil sa paglabas ng mas murang generic drugs. Ngunit ayon sa ilang legal expert, maaaring harapin ng utos ang matinding legal challenge, lalo na sa usapin ng importasyon. Ayon sa mga eksperto, maaaring abuti ng ilang buwan bago maisakatuparan ng mga konkretong hakbang. Ang utos ay bahagi ng kampanya ni Trump laban sa inflation at mataas na gastos ng mga Amerikano. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpost ang gobyerno ng Estados Unidos ng $258 billion o 14 trillion pesos na budget surplus para sa buwan ng Abril. Ngunit ang kabuuang deficit para sa unang 7 buwan ng fiscal year ay lumabo na sa mahigit $1 trilyong. Ito ang umahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon.
Nag-post ang gobyerno ng Estados Unidos ng budget surplus na $258 billion o humigit kumulang 14 trillion piso para sa buwan ng Abril. Gayunpaman, ang kabuang budget deficit para sa unang 7 buwan ng fiscal year ay umabot na sa higit $1 trillion o tinatayang 55 trillion pesos. Ayon sa US Treasury Department, ito ay bunga ng malakas na koleksyon ng buwis sa huling bahagi ng tax season, record high na kita mula sa import duties. Noong Abril, umabot sa $16 billion o humigit kumulang 914 billion pesos ang kinita mula sa custom duties, isang pagtaas ng $9 billion kumpara sa nakarang taon at higit pa sa dating record. Naganap ito kasabay ng pagpataw ng Pangulong Donald Trump ng hanggang 145% na taripa sa mga produktong mula China at hindi bababa sa 10% taripa sa iba pang imports mula sa iba't ibang bansa. Sa buwan ng Abril, ang koleksyon mula sa taripa ay umabot ng $500 million o humigit kumulang 28.5 billion pesos kada araw. Para sa unang 7 buwan ng fiscal year, ang netong kita mula sa customs duties ay umabot sa $63 billion o tinatayang 3.6 trillion pesos, mas mataas kaysa $48 billion noong nakarang taon. Gayunpaman, inaasahang bababa ang kita mula sa taripa dahil sa kasunduan ng US at China na pansamantalang babawasan ang mga ipinataw na mataas na taripa sa isa't isa sa loob na susunod na 90 araw. Sa fiscal year 2025, para sa unang 7 buwan, ang budget deficit ay umabot sa $1.049 trillion o humigit kumulang 59.9 trillion pesos, mas mataas ng 23% kumpara noong nakaraang taon. Ang pagtaas ng gastusin ay dulot ng mas malaking pondo para sa Medicare, Medicaid, Social Security at pagbabayad ng interes sa utang ng Treasury. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nagbuhos ng malakas na ulan ng isang major storm sa southeastern United States na nagdulot ng flood advisories mula Carolinas hanggang sa Florida. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw balita ngayon. Napasailalim sa matinding thunderstorm at banta ng tornado ang humigit kumulang 36 na milyong naninirahan sa Eastern Seaboard kasama nakakapinsalang hangin at hail. Inilagay sa flood watches ang buong South Florida, Central Alabama at mga bahagi ng Carolinas matapos mahayag sa forecast na higit sa 100 estado mula Gulf Coast hanggang Virginia ang makakaranas ng hindi bababa sa 2 pulgada ng ulan. Inaasahang aabot pa sa hanggang 10 pulgada ng ulan sa ilang bahagi ng Florida, Southern Georgia at Alabama. Iniulat din ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Hampton, Orangeburg, Lexington at Richland sa South Carolina, gayon din sa Savannah, Georgia. Dahil sa matinding bagyo, mahigit sa 40 flights ang nakansela at nasa 160 flights ang naantala sa Miami International Airport. Nakaranas din ng pagkawala ng kuryente ang mahigit sa 20,000 tahanan at negosyo sa Florida, Georgia at Alabama. Sa paglipas ng linggong ito, inaasahang lilipat ang bagyo patungo Mid-Atlantic region na posibleng magdulot doon ng pagbaha at malalakas sa pag-ulan. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Tumaas ang bilang ng mga foreign student asylum seekers sa bansang Canada at tumaas din ang bilang ng mga international students asylum claims sa record high numbers at inaasahang tataas pa ngayong 2025. Ito ang umahataw na balita ni Oralyn Quijano. Hataw balita ngayon. Umabot sa 20,245 ang bilang ng asylum claims mula sa mga international students sa Canada noong 2024 at tumaas pa ito ng 22% sa unang bahagi ng 2025. Ayon sa datos ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC, halos dumoble ang bilang ng mga international student na naghain ng asylum claims noong 2024 kumpara noong 2023 at 6 na beses na mas mataas ito kumpara sa taong 2019.
Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng asylum claims, binawasan ng gobyerno ng Canada ang bilang ng mga inisyong study permits upang maibalik ang immigration levels ng bansa sa mas sustainable na antas. Kabilang sa mga kolehiyong may pinakamataas na bilang ng estudyanteng naghain ng asylum claims ay ang Conestoga College, Seneca College at Niagara College. Ayon sa mga immigration lawyer, tumataas ang bilang ng asylum claims dahil sa kakulangan ng legal na opsyon para sa permanent residency. Bagamat may pangamba sa posibleng pang-aabuso sa sistema, marami sa mga kasong ito ang itinuturing na lehitimo. Sa kasalukuyan, may higit sa 281,000 asylum cases na naipon sa Immigration and Refugee Board. Nakatakdang ihayag ni Prime Minister Mark Carney ang kanyang gabinete ngayong Martes at inaasahang kabilang dito ang pagtatalaga ng bagong Immigration Minister. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Hale, Saudi Arabia mula May 16 hanggang May 17. Samantala magkakaroon naman ng talent competition para sa OFW sa British Virgin Islands. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Hale, Saudi Arabia mula May 16 hanggang 17 sa Golden Tulip Hale Hotel. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, consular services, gaya ng notarial, civil registry at authentication of documents. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Magkakaroon naman ng Sunday Consular Services sa Philippine Embassy sa Brunei sa May 18 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ilan sa mga serbisyong ihahandog ay ang consular services at Pag-ibig Fund online consultation. Maaari magtanong tungkol sa membership benefits, short-term at housing loans at maging Pag-ibig account creation. Samantala, iniimbitahan ang mga kababayan natin na lumahok sa isang talent competition na Galing Mo OFW. Isasagawa ito sa June 8 alas 6 ng hapon sa Save the Seed Energy Center, Duff Bottom, Toorodal, British Virgin Island. Sa mga nais lumahok, sa May 31 na ang deadline of entries. At para sa mechanics, prices at iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng OWA Washington sa facebook.com/OWA Washington DC, USA. Maghahandog naman ng libreng financial literacy seminar para sa mga OFW sa Barcelona. Ito ay may temang kaalaman at kasanayan para sa kinabukasan, empowering OFW through financial education. Gaganapin ito sa June 1, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Philippine Consulate sa Barcelona. Open ito para sa lahat ng OFWs at hindi na kinakailangan ng registration. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, James Bontuyan. And good morning, Ms. Lynn. Patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Ano ang mga kontrobersiya pagkatapos ng eleksyon? Papaano hinaharap ang mga reklamo? At papaano natin mapapanatili ang tiwala sa demokratikong proseso? Samahan si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at Attorney Joey Domingo sa Huntahang Legal ngayong Biyernes, alas 8:30 ng umaga, dito lang sa UNTV, your public service channel. Mga kasambahay, may good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga.
Pero ano-ano ba ang mga medical services na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan? Kung gusto nyong magpa-check up, meron pong general consultation for adult at pediatrics naman para sa mga bata. Meron din pong dental extraction kung gusto nyo naman pong magpabunot ng ngipin. At kung nanlalabo naman ang inyong paningin, pwede nyong i-avail ang optical services na may kasama pang libreng reading glasses. At alam nyo ba kung ano ang best part dito? Ang lahat po ng medical and dental services sa MCGI Clinic ay for free. Yes, mga kasambahay, tama po ang dinig ninyo. Libre po ang lahat ng serbisyong medikal dito po sa MCGI Clinic. Kaya sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal, magtungo lamang po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City at magpa-register from 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Clinic po ay bukas tuwing araw ng Biyernes. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng Good Morning, Kuya! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Napanatili nila Governor-elect Daniel Fernando at Vice Governor-elect Alex Castro ang kanilang tambalan sa paglilingkod sa lalawigan ng Bulacan. Naiproklama na ang dalawa matapos na makakuha ng higit 1 milyong boto sa katatapos na lamang na eleksyon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tambalang Daniel Fernando at Alex Castro pa rin ang nanalo sa gobernador at vice-gobernador sa probinsya ng Bulacan sa eleksyon. Si Gobernador Daniel Fernando, nakuha nito ang 1,169,428 votes laban kay Wilhelmino C. Alvarado na may 225,881 votes. Habang si Vice Governor Alex Castro naman nakakuha ng 1,350,714 votes. Laban nito kay Elmer Pagyo na nakakuha ng 153,484. Landslide ang naging boto ng dalawa matapos lumamang ng halos 1 milyon. Malaki ang pasasalamat ng dalawa dahil sa tiwala at suporta na ipinakita sa kanila ng mamamayan sa Bulacan. So Bulakeños, maraming salamat po. Una ang Diyos, pangalawa ang tao. So thank you, salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Salamat sa malaking botong binigay nyo. Malaki pong utang na loob na po namin sa inyo. At ito po hindi kayang tumbasan ng kahit na anong halaga ng salapi. Salamat at naniwala kayo sa amin. Salamat po. Hindi po tayo gumastos ng pera dito na mag-vote buying. Wala pong vote buying. Bawal po ang vote buying kay Daniel Fernando. Ano po? Nandito kami to be a public servant. Hindi lang maging politiko kundi maging public servant. At gusto namin maalis din yung pag-stereotype na tingin sa mga katulad namin na wala kaming alam at hindi kami magtatrabaho. Magpapakyut lang kami dito. Hindi po. Ibahin niyo po ang tambalang Daniel Fernando at Alex Castro. Sa huling termino ni Governor Daniel Fernando at pangalawang termino ni Vice Governor Alex Castro, ilan sa kanilang planong gawin ay paigtingin ang edukasyon kasama na ang dagdag na cash sa mga scholars, pagtatayo ng Mega Dike Project, pagkakaroon ng tuloy-tuloy na trabaho, pagdaragdag at pagsasaayos ng rescue equipment at drone equipment sa PNP, at pagtatayo ng mga ospital at Bayabas Dam. Nadagdagan ulit ng isa pang dam. Ayan po yan. Sa ilalim naman ng Ipo Dam. At itong Bayabas Dam ay nasa pagitan na rin ng Ipo at ng Bustos Dam. And then, ito na po yung ating dredging, yung ating desilting. Tuloy-tuloy po yan sa ating lalawigan na kinakailangan ay magkaroon sila ng water impounding area, yung water impounding dam. Water impounding. Yan po pinakamahalaga dito. Sapagkat ito po yung malaking tulong para sa ating mga kababayan, sa ating mga, lalo na po sa mga binabaha. Samantala, ayon naman kay Attorney Monaan Aldana Campos, Bulacan Election Supervisor,
naging mapayapa at maayos ang halalan sa Bulacan hanggang sa may proklama na ang lahat ng mga nanalo kahapon. Generally po peaceful ang halalan sa lalawigan natin. Sa atin naman pong canvassing boards, so far naman po lahat po ay maayos at tuloy-tuloy po ang pagdating dito sa ating provincial canvassing board ang mga results. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, mas maayos na power service, pagsasaayos sa medical system, ang lalawigan at pagsugpo sa illegal quarrying. Ito ang mga nais tutukan ni Albay Governor-elect Noel Rosal. Matapos ito iproklamang panalo kahapon ng COMELEC sa nakalipas na halalan. Si Brian Baldaraje, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nais ni Albay Governor-elect Noel Rosal na tutukan ang pagsasaayos ng power service sa probinsya ng Albay. Ayon kasi sa bagong halal na gobernador, mahalaga ito upang mas mapabilis ang pag-asenso ng lalawigan. Actually, kung hindi ako naalis, even the provincial government, I'm willing to also give or allocate funds for Caleco. Pero ito ngayon, kailangan pagpatuloy tayo because I do believe ang power is very important. No? Pag hindi natin inayos ang power, hindi asenso ang account. Kabilang din sa plano nitong gawin sa Albay ay mas pag-ibayuhin ang healthcare system at sugpuin ang matagal na problema sa probinsya na illegal quarrying. Tinalo ni Governor-elect Rosal ang mahigpit nitong katunggali na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Sinubukan pa sanang pigilan ng legal counsel ni Salceda ang proclamation kahapon, subalit hindi ito kinatigan ng COMELEC. Ayon sa COMELEC, walang basihan ang hiling ng mga abogado ni Salceda para suspindihin ang proklamasyon. Hindi pa naman po tapos ang laban. Pwede pa sa other legal recourse. Diba? Pero not to suspend the proclamation kasi wala pong basis. Walang order of suspension, walang finality of certificate of finality of judgment. So yun po lahat na yun ng mga sinabi ng kabila. Wala pong pinakita ang petitioner. Samantala, naiproklama na rin kahapon ang nanalo na bagong vice-gobernador ng Albay na si Vice Governor Diday Co. Gayon din sina Albay 1st District Representative-elect Crisel Lagman, 2nd District Representative Caloy Loria at 3rd District Representative Adrian Salceda. Maging ang mga nanalong bagong board members ng lalawigan ng Albay ay nakasama na rin sa proklamasyon. Brian Baldaraje, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Itutuloy naman ng mag-amang Antonio at Richard Co ang magpapatayo ng bagong City Hospital at Convention Center sa Masbate. Tututukan naman ni Mayor Manites de la Rosa iba pang mga proyektong pang-infrastruktura at livelihood sa Baleno, Masbate sa muli nitong pagkakahalal sa pwesto. Ito ang hataw na balita ni Jerry Galicia. Hataw Balita ngayon. Ilang infrastructure project at pangkabuhayan ng mga mamamayan ang mga proyektong planong tutukan na mananalong muli sa pagkaalkalde sa bayan ng Baleno. Matapos manalo ng landslide ni incumbent Mayor Marites de la Rosa laban sa bayo nitong si Ramil de la Rosa. Sinabi nito na palalawigin pa niya ang mga proyekto sa kanyang nasasakupan. Kasi ngayon 2025 yung naumpisa na natin, di ba? So tuloy-tuloy pa rin. So next year, meron naman tayo sa AIP ng mga sinusunod na mga proyekto. Siguro mga infrastructures project kasi livelihood para sa mga tao dito sa amin. Bagamat may protesta at umano'y mga armadong nananakot sa Baleno bago ang araw ng botohan, naging matahimik pa rin ang buong araw ng halalan. Rest assured po na kung ano po ang aming pinag-umpisahan, tuloy-tuloy po ang serbisyong totoo. Ang totoong serbisyo para po sa mga kababayan ko na taga Baleno. Salamat po. It's a landslide victory. Although medyo mahirap po ngayon ang aming laban, pero it's a landslide victory. Maraming salamat po sa inyo. Samantala, plano ng pamilya ko na magtayo ng Masbate City Hospital sa muli nilang panunungkulan sa isla ng Masbate. Bago pa man ang araw ng halalan, naipangako na ito ni Governor Antonio Co na ngayon ay nanalo bilang congressman ng 1st District ng probinsya.
Nagpalit ng pwesto si Governor Ko at ang kanyang anak na si Congressman Richard Ko na nanalo naman bilang gobernador sa lalawigan. Ipagpapatuloy rin ng mag-ama ang pagtatayo ng bagong Masbate Convention Center sa mismong Kapitolyo na ngayon ay ongoing na ang construction sa ilalim ng pangangasiwang Department of Public Works and Highways o DPWH Masbate. If I'm not mistaken, yes. This is the only city in the country na walang city hospital. Yes, that's what I want to. So, that is why to put up a city hospital. Yes. So therefore, we are again appealing to our pinsan na it will be given opportunity and Ara will win this election for city mayor. Kung pwede, it will be the Ako Bicol who will finance for the construction of hospital. Nasa 950 milyong piso ang pondo na inilaan sa pagpapatayo sa naturang infrastruktura. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Kahit wala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City upang mangampanya, ipinakita pa rin ng mga Davaoenyo ang kanilang suporta at tiwala sa dating Pangulo sa magbibigay ng kanilang boto. Kahapon ay naiproklama ng alkalde sa lungsod si Duterte. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hataw Balita Ngayon! It appears that Duterte Rodi garnered 662,630 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. Landslide victory dahil nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 662,630 votes. Malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si Carlo Nograles. Patunay ito ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Davaoenyo sa dating Pangulo sa kabila ng hinaharap nitong kasong crime against humanity sa International Criminal Court o ICC. Bagamat wala ang presensya ng dating Pangulo, ay hindi ito issue upang hindi matuloy ang proklamasyon, lalo't wala silang natanggap na order ng suspension of proclamation. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyu na ng boards of canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagtataas ng kamay, kaya po may napo-proclaim na wala siya eh. Dahil hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Sa botong 651,356 ay panalo naman si Baste Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Kaya kung pagbabatayan ang naging resulta, si Baste Duterte ang maaring pansamantalang hahalili sa dating Pangulo. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. We leave that to the DILG. Ang jurisdiction po ng Commission on Elections i-proclaim kung sino ang nanalo sa eleksyon. At kung sino yung nanalo, siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto sa posisyon na yun. Sa ngayon ay inaabangan ng marami kung papaano makapagsiservisyo si dating Pangulong Duterte sa mga Davaoenyo. Ngayong nananatili pa rin siya sa The Hague, Netherlands. Gladys Tuabi, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! At sa atin namang shout out mga kasambahay, 5:51 na kasi. Ayan. 5:51. Magandang umaga muli. Roland, Belinda, JC Moy, ayan, JV, Chrislen, Arian, siyempre, Jose Ibanez. Kasama po din si Sam, si Conrad, si Adet, at pinababati rin ni Adet ang kanyang nanay na si Rowena at Tita Evelyn watching from Monaco. Magandang umaga po sa inyo dyan. Magandang umaga po. At shout out din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. May mga nagsha-shout out sa iba't ibang panig ng mundo. Tama po yan. Hindi ko lang po mabalikan yung mga nandito sa cellphone ko. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Nandiyan sa Amerika, nariyan sa Canada, nariyan po. Basta sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat. Yung nanay daw ni Josa Ibanez, is Joy. And happy birthday sa ating sa mga staff, NARS. Maraming salamat po. Happy birthday.
And shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Shout out din sa mga taga social media. Shout out din sa mga taga transmitter. Yan, Bot, Antipolo, and Malabon. Happy Sabat, kanino Adet? Sino yon? Mon Hokson. Ayan, happy Sabbath anniversary, Mon Hokson. Salamat po sa Diyos. And of course, kasama natin dito, nabanggit ba natin si Ian? Nabanggit ba natin si Jericho? Nabanggit ba natin si Justin at saka si JB? And of course, dyan sa si Luel. Kasama ba natin si Luel? Kasama ba natin si Joy at saka si Ronald? At mga kataga-IT department. Si Attorney Ruth Soriano, Ate Ruth, and of course, mga kasambahay, ang mga BP natin. BP Noli, BP Joseph, BP Bong, BP Jerry. Ayan, good afternoon po sa inyo. And of course, ang ating General Manager, GMJ Eusebio. Mami Beth Roson at kasama natin binabati ang Brad Idad and Brad Nursing at kay Mami, sa Mami ni Attorney Ruth. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo. Mga kasama natin sa inyo pong lahat, mga kasambahay. Yung mga hindi po namin nabate, maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po rin itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan 11:18. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay nagtatamo ng tiwasay na gantimpala. Bago po tayo magtapos, mga kasambahay, binabati natin ang mga nasa news department, si Joanne, at syempre sa lahat sa inyo po dyan, sa lahat po, men and women behind the news. Thank you very much. Mga kasama natin sa Hataw Balita, magandang umaga sa inyo po. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 14 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colomong, sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.